Oo nga palahan, ngayon na dadating ang kapatid ko. Pwede bang dito na muna siya tumuloy? Habang wala pa siyang nakukuhang marerentahan na malapit-lapit sa trabaho niya. Isa itong seaman at ngayon nga ay sasampa na naman ng barko. Oo naman Han, walang problema sa akin. Malambing na sagot ni Jonah sa kanyang asawa. Nakangiting lumapit sa kanya si Francis pagkatapos ay mahigpit siyang niyakap. Salamat Han. Mabuti ring dito na siya tumuloy para naman hindi ako masyadong nag-aalala sa'yo. May makakasama ka kahit papano. Mabait naman yun. Medyo may pagkamaloko lang at may kahiligan sa babae. Kaya pagsabihan mo na lang para maiwasang gumawa ng trouble. Bilin ni Francis sa asawa. Pareho silang natawa sa sinabi ni Francis. Kailan ka naman makakabalik kung sakalihan? Bakas ang lungkot sa tono ng boses ni Jonah. Dahil malalayo na naman ang mahal na asawa sa kanya. Ganun sa datihan. Mga 9 months din siguro akong magtatagal sa barko. Pasensya ka na Han. Ayaw ko mang iwan kayo pero kailangan. Para rin naman yun sa inyo ng anak natin. Naiintindihan ko Han. Hindi ko lang talaga mapigilang malungkot. Niyakap na lamang ni Francis si Jonah. Nalulungkot din siya dahil malalayo na naman siya ng matagal sa kanyang pamilya. Hayaan mo Han. Kapag sapat na ang naipon natin, titigil na ako sa pagsampa sa barko at magninegosyo na lang tayo. Ayoko naman na habang buhay ay malayo ako sa inyo. Dagdag pa ni Francis upang pagaanin ang loob ng mahal na asawa. Sana nga Han, mamimiss kita. Hihintayin ko ang pagbabalik mo. Wika ni Jonah saka yumakap ng mahigpit sa asawa. Tumugon naman ng mahigpit na yakap si Francis, tsaka hinalik-halikan ng kanyang leeg. Maya-maya ay marahas na napabuntong hininga si Francis. Saka ay nalayo ang sarili sa asawa. Sige na Han, aalis na ako. Baka pag nagtagal ay hindi pa ako makapagpigil. At ano pang magawa ko sa'yo? Baka iwan na rin ako ng mga kasamahan ko kapag nagtagal pa ako rito. Ikaw kasi, ang aga-aga napakabango at sexy mo. Kaya tignan mo si Junior, nagising na. Napahagik-gik naman si Jonah sa sinabi ng asawa. Mag-iingat kayo palagi ni Jacob ha. Tatawag ako kapag nakasampa na ako. I love you Han. Paalam ni Francis, pagkatapos ay mabilis na hinalikan ng labi ng asawa. Na masuyo namang ginantihan ni Jonah. Pagkatapos nun ay nagsimulang humakbang palabas ng kanilang bahay, bit-bit ang malaking bag. Naiwan si Jonah na nakatanaw sa asawang papalayo. Inilibot ni Jonah ang kanyang tingin sa palibot ng kanilang bahay. Hay buhay, mag-isa na naman ako. Malungkot na sambit niya nang maupo sa sofa. Habang nagmumuni-muni ay biglang tumunog ang kanyang phone. Excited niya yung sinagot nang makita ang pangalan ng kanyang anak. O anak, napatawag ka. May saya sa kanyang tono. Kukumustahin lang kita ma. Nakaalis na ba si Papa? Tanong ni Jacob. Oo anak, kaalis lang. Eto, wala na naman akong kasama sa bahay. I'm sorry ma kung di man lang kita masamahan. Tapos hindi man lang ako nakapagpaalam kay Papa bago siya umalis. Malungkot na wika ni Jacob. Okay lang anak. Huwag mo na yung isipin. Ang bilin ng papa mo, mag-aral kang mabuti kaya pagbutihan mo dyan. Huwag mo nang mag-girlfriend ha. Oo naman ma. Kahit maraming nagkaka-crush sa akin dito dahil gwapo ang anak mo. Pipilitin kong huwag mo nang mag-girlfriend. Biro ni Jacob sabay tawa, kaya napangiti siya. Kahit papano ay nabawasan ang lungkot niya nang makausap ang anak. Sige ma. Kailangan ko nang pumasok. I love you. Wika pa nito bago pinatay ang tawag. Lalo niya tuloy na miss ang anak. Sweet kasi ito sa kanya. At dahil sila halos lagi ang magkasama dahil laging nakasampa sa barko si Francis, ay silang mag-ina ang close na close. First time nilang mag-ina na magkalayo kaya hindi siya sanay. Nagbo-boarding house kasi ang kanilang nag-iisang anak dahil malayo ang kanilang tirahan sa pinapasukan nitong paaralan. Mga ilang minuto din siyang nag-emote bago niya naisipang tumayo.
Pagkatapos ay kinuha niya ang walis at nagsimula siyang maglinis ng bahay upang maglibang. Nalinis niya na lahat sa loob at nang hindi pa makontento ay lumabas siya upang magwalis at magdilig ng halaman. Naagaw lamang ang kanyang atensyon nang may narinig siyang magsalita, kaya napalingon siya sa gate kung saan niya naririnig ang ingay. Hipag! Malaki ang pagkakangiti ni Frederick na kumakaway kay Jonah. Napakunot noo si Jonah at pinakatitigan ng lalaking tumatawag sa kanya ng hipag. Frederick? Banggit niya sa pangalan ng lalaki na parang hindi sigurado. Ako nga, hipag. Sagot nito kaya napatitig pa siya ng husto dito. Tila hindi makapaniwala na ito nga ang nakababatang kapatid ng kanyang asawa. May katagalan na rin kasi nung huli niyang makita ito at binatilyo pa ito noon. Habang ngayon, maganda na ang katawan nito. Matangkad at lumabas din ang kagwapuhan. Ngunit para kay Jonah, mas gwapo pa rin ang kanyang asawa. Ikaw na ba talaga yan, Frederick? Tanong niya at mas lumapit pa sa gate upang matitigan niya ng mas malapit ang binata. Natawa naman ang binata dahil sa reaksyon niya. Ikaw nga, Frederick. Pasensya na kung hindi agad kita nakilala. Sobrang laki kasi ng pinagbago mo. Sige, pumasok ka na. Nakangiting wika ni Jonah. Kinabahan naman ako sa iyo, hipag. Akala ko ay tuluyan mo na kung hindi pa papasukin. Sagot naman ni Frederick. Muntik na nga. Siya nga pala, kakaalis lang ng kuya mo. Sayang at hindi mo naabutan. Binuksan na ni Jonah ang kanilang gate nang makumpirmang ito nga ang kapatid ng kanyang asawa. Palihim namang pinasadahan ng tingin ni Frederick ang hipag habang sinusundan ito papasok ng bahay. Napahanga ito dahil walang pinagbago ang katawan ni Jonah. Parang dalaga ka pa rin. Yan ba ang sekreto ng palaging may dilig? Maya-maya ay pabirong sabi ni Frederick na tinawanan lamang ni Jonah. Hindi kasi siya sang-ayon sa sinabi nito na palagi siyang nadidiligan dahil palagi ngang wala ang asawa niya. Pero tama naman ang kanyang bayaw sapagkat napakamaalaga niya sa katawan. Nais niya kasing kahit na may asawa at anak na siya, magmukha pa rin siyang dalaga. Sa trabaho kasi ng asawa, hindi maiiwasan ang mapatingin ito sa ibang babae. Kaya kailangan ay kaakit-akit pa rin siya sa paningin ng asawa. Doon ka na lamang sa silid ni Jacob dahil hindi naman yun nagagamit. Tinuro ni Jonah ang silid ng anak niya. Bakit? Nasaan ba ang pamangkin ko? Nilingalinga ni Frederick ang kabuuan ng bahay at napansin na wala ni isang kasama ang hipag niya. Nagbo-boarding house si Jacob. Malayo kasi yung school na gusto niyang pasukan kaya kailangan niyang umupa. Sagot naman ni Jonah. Sandali lang at kukuha lang ako ng merienda mo. Wika ni Jonah saka tumalikod sa kanya. Nakagat ni Frederick ang ibabang labi nang sundan niya ng tingin ng papalayo niyang hipag. Para kasing inaakit siya ng umiindayog nitong balakang. Kuya, total wala ka naman. Ako na muna ang bahala kay hipag. Nakangising wika ni Frederick sa sarili. Relax ka lang, buddy. Didiskarte muna tayo. Mahinang saad ni Frederick habang pinapakalma ang kanyang alaga. Nang marinig ni Frederick ang yabag ng hipag na papalapit, ay mabilis itong naupo sa sofa at tinakpan ng una ng hita. Baka kasi kung ano pa ang isipin ni Jonah sa kanya at mapalaya siya ng di oras kapag nakita yon. Kailangan niya munang paamuhin si Jonah. Idaan sa painosente ang lahat para kusa itong bumigay. Frederick, ito na yung merienda mo, saad ni Jonah. Salamat, hipag. Lalabas muna ako at itutuloy ko yung ginagawa ko. Paalam ni Jonah saka lumabas ng bahay. Nang makaalis ang misis ay sakalang nilantakan ni Frederick ang inihandang merienda ng kanyang hipag na sandwich at juice. Ang tamis naman ng juice mo, hipag. Sana sa susunod, ibang juice naman ang matikman ko. Wika ni Frederick sa sarili, pagkatapos ay inilapag ang wala ng laman na baso sa mesa. Tumayo siya at sumilip sa labas ng bintana. Lalo siyang na-excite nang makita niya si Jonah na nakayuko habang nagwawalis. Nakatalikod ito sa kanya, kaya kung ano-ano tuloy ang nai-imagine niya. Hindi nagtagal ay napilitan siyang maligo na lang dahil baka kung ano pa ang magawa niya kung patuloy niya itong pagmasdan. Matapos maligo,
ay lumabas siya na tanging shorts lang ang suot at proud na ibinalandra ang kanyang abs. Napakasipag mo pala Hipag. Papuri niya kay Jonah na pinagpapawisan na. Salamat. Tanging tugon ni Jonah habang nakatingin sa ibang direksyon. Hindi niya kasi matagalan ang pagtingin sa kanya ng bayaw na walang pang itaas. Naiinitan ka ba kaya ka nagtanggal ng damit? Hindi mapigilang itanong ni Jonah dahil nasasagwaan siyang pagmasdan ng binatang kapatid ng kanyang asawa. Oo Hipag, inaalinsangan ako kaya tinanggal ko na lang yung t-shirt ko. Painosenteng sagot ni Frederick. Huwag mo sanang mamasamain. Pero pwede bang magdamit ka na? At sa susunod, palagi kang magdamit lalo na paglalabas ka. Marami tayong marites at malisosyong kapitbahay. Ayoko mapagchismisan. Mabuti na yung nag-iingat. Pakiusap ni Jonah na hindi naman pinakinggan ni Frederick. Dahil abala ito sa pagsulyap sa kanya. Meron bang kakaiba sa akin Frederick? Sobrang dungis ko ba? Iritableng tanong ni Jonah dahil napansin niya ang paghagod ng tingin sa kanya ng bayaw. Matagal bago ito sumagot. Wala naman Hipag. Sagot ni Frederick at lalo pa siyang na-conscious nang ngitian siya nito na para bang may pagkapilyo. Napailing-iling si Jonah. Ayaw niyang pag-isipan ng masama ang bayaw pero hindi niya mapigilan dahil sa ikinikilos nito. Napailing-iling na lang siyang naglakad papasok ng bahay. Tapos na siyang magwalis at magpapahinga lang siya ng ilang minuto bago maligo. Sumunod si Frederick kay Jonah. Umiinom ka ba Hipag? Tanong ng binata na tila excited pa. Mabilis na umiling si Jonah na ikinanguso ni Frederick. Aasa sana siya sa alak. Dahil meron ngang kasabihan na kapag may alak ay may balak. Pwede ka bang mautusan? Maya-maya ay tanong ni Jonah sa bayaw. Oo naman. Kahit ano pa yan Hipag. Masiglang sagot ni Frederick. Pwede bang bumili ka muna ng karne? Doon lang naman sa may kanto ang bilihan. Aniya na mabilis namang tinanguan ng binata. Sandali lang at kukuha ko ng pera. Hindi na hinintay pa ni Jonah ang sagot ng kanyang bayaw at dire-diretso siyang pumasok sa silid ng kanyang asawa. O eto, kalahating kilo lang ang bilhin mo. Binigay ni Jonah ang pera kay Frederick. Pasimple pang hinaplos ng binata ang kamay ni Jonah na mabilis namang binawi ng misis. At nang makaalis si Frederick ay dumiretso sa kusina para magsaing. Iiling-iling ang may bahay sa inakto ng kanyang bayaw. Hindi siya inosente para hindi mapansin ang mga ginagawa nito. Kararating lang nito ay kung ano-ano na ang ginagawang kalokohan. Sana lang mali yung iniisip ko sa'yo, Frederick. Dahil oras na gumawa ka ng kalokohan. Hindi ako magdadalawang isip na palayasin ka. Kahit pa binilin ka sa akin ng kuya mo. Wika niya sa sarili. Samantala, ngingiti-ngiti namang lumabas ng bahay si Frederick. Alam niya na kung saan siya bibili dahil nadaanan niya na kanina yung tindahan. Ate, pabili nga ng baboy. Kalahating kilo lang. Wika niya sa tindera sabay kindat dito. Halatang may edad na ito pero mapustura, kaya talagang mapapansin mo ito. Mapula ang labi, may kulay ang pisngi at medyo makapalang kilay. Puno ng alahas ang katawan nito. Nakasuot ito ng apron pero sumisilip naman ng cleavage na sobrang puti. Kaya doon agad dumapo ang mga mata ni Frederick. Ginitian siya ng ginang. Gina, kumuha ka nga ng kalahating kilong baboy. Maya-maya ay sigaw nito. Pagkatapos ay muling tumingin sa kanya. Wait lang Pogi ha, nagpakuha na ako. Malanding sagot nito. Napangisi si Frederick dahil halatang natipuhan siya ng ginang. Ayos, mukhang pwede ang isang to. Halatang konting bola lang niya ay marami siyang mahuhuthot, naisip ni Frederick. Pogi, saan ka nakatira? Ngayon lang kasi kita nakita dito. Tanong ng ginang habang nagpapakyut. Doon banda sa may kulay green na gate. Kakarating ko lang kanina. Sagot ni Frederick. Kila Jonalyn. Kapatid mo? Usisa ng babae. Hipag ko. Pansamantala lang ako doon. Pag nakahanap ako ng mauupahan malapit sa trabaho ko, aalis din ako. Naku, wag ka nang umalis Pogi.
Ako na ang bahala sa'yo. Nakangiting wika ng ginang sabay tukod ng siko sa lamesa, kaya mas lumuwa ang cleavage nito. Lalong lumuwang ang ngiti ni Frederick sa sinabi ng ginang. Mukhang may kinakati at gustong magpakamot. Ma'am, eto na po yung kalahating kilong baboy. Maya-maya ay singit ng isang dalaga. Pawisan ito, maitim at sobrang payat. Napangiwi si Frederick. Pinakaayaw niya sa lahat ay mga babaeng mukhang dugyutin. Akmang iaabot ng dalaga ang karne sa kanya nang kunin ng ginang yun sa dalaga. Akin na yan, Gina. Puntahan mo na lang ang sermo at baka may kailangan. Ako na ang bahala dito. Pagtataboy nito sa babae, nakatulong pala nila. Eto na yung binibili mo, Pogi. Inabot ni Frederick ang karne, pagkatapos ay pasimpleng hinaplos ang kamay ng ginang matapos iabot ang bayad. Anong pangalan mo? Kinikilig na tanong ng ginang. Ako si Frederick. Ikaw? Ako si Lilian. Ang ganda naman ng pangalan mo. Bagay na bagay sa'yo. Pambobola ni Frederick kay Lilian. Ikaw naman kasing macho mo ang pangalan mo. Palabang sagot ng ginang. Mukhang sanay na sanay makipag-flirt sa lalaki. Maya-maya ay lumabas ang dalaga nilang katulong. May kasama itong lalaking naka-wheelchair. Ma'am, nagpapalabas si sir. Wika ng dalaga. Apurang inabot ni Lilian ang sukli kay Frederick. Bumalik ka ha? Wika ng ginang with matching pisil pa sa kamay niya. Bago nagtungo sa dalawa. Narinig pa ni Frederick ang pagtawag ni Lilian sa lalaki ng honey. Mag-asawa pala ang mga ito. Mukhang tigang ang ginang kaya sabik na sabik sa lalaki. Nangingiti na lang si Frederick na umalis. Sa bahay naman, kakatapos lamang maligo ni Jonah. Kaya nang makita siya ni Frederick, ay halos lumuwa ang mga mata nito sa nakakaakit niyang alindog. Eto na hipag. Pasensya na kung medyo natagalan ako. Marami kasing bumibili sa tindahan. Wika ni Frederick. Kahit na ang totoo, siya lang naman ang customer ng binilhan niyang karne. Sige. Ilapag mo na lang sa lamesa sa kusina. Naiilang na wika ni Jonah. Nakatapis lang kasi siya ng tuwalya at kitang-kita niya kung paano maglaway ang bayaw niya dahil sa itsura niya. Parang wala namang narinig si Frederick sa sinabi niya. Bagkus ay nanatili itong nakatayo at nakatingin lang sa kanya. Hindi na lang pinansin ni Jonah ang bayaw at inis siyang pumasok sa kwarto upang magbihis. Aalis din yon, Jonah, kaya tiis ka lang. Wika niya sa sarili habang nagbibihis at nang matapos ay nagtungo na siya sa kusina upang magluto. Napaikot ang mata niya nang makita doon ang bayaw na talagang hinintay pa siya. Iwan mo na ako dito, Frederick. Tatawagin na lang kita kapag kakain na. Utos niya dito. Tutulungan na kita hipag. Nakakahiya naman kung wala akong gagawin. Wika nito, pagkatapos ay sinimulang hiwain ng karne. Mukhang hindi naman marunong makinig ang kanyang bayaw, kaya hindi na nagsalita pa si Jonah. Hinayaan na lang ang kanyang bayaw na siya'y tulungan. Maya-maya ay biglang nagring ang phone ni Jonah, kaya excited niya yung kinuha at sinagot. Nang marinig ang boses ng asawa ay napangiti siya. Han, namimiss na agad kita. Malungkot niyang sabi na ikinabuntong hininga ng kanyang asawa. Miss na rin kita, Han. Huwag kang mag-alala. Hindi mo namamalayan magkasama na ulit tayo. Pag-aalu sa kanya ng asawang si Francis. Andyan na ba si Frederick, Han? Maya-maya ay tanong nito. Nilingon ni Jonah ang kanyang bayaw na nasa kusina. Napasimangot siya dahil nakatingin pa rin ito sa kanya. Simula nang dumating ang kanyang bayaw ay hindi na siya mapakali. Ramdam na ramdam niya kasi ang titig nito na parang gusto siyang hubaran. Andito siya, Han. Kadarating lang kanina. Walang gana niyang sabi. Mabuti naman, Han. Medyo panatag talaga ang loob ko dahil meron kang kasama dyan sa bahay. Alam ko kasing hindi ka sanay, lalo't ngayon lang nalayo sa'yo ang anak natin. Hindi kumibo si Jonah. Hindi niya masabi sa asawa na mas panatag pa ang kanyang loob pag wala siyang kasama sa bahay. Lalo na kung ang kapatid lang nito ang makakasama niya.
Kakausapin ko nga si Frederick Han. Meron lang akong ibibilin sa kanya. Lumapit si Jonah sa bayaw niyang malapad ang pagkakangiti sa kanya, saka inabot ang phone. Kakausapin ka daw ng kuya mo. Malamig niyang sabi kay Frederick. Umalis ang binata sa kanyang harapan pagkatapos kunin ang kanyang phone. Itinuloy ni Jonah ang paghahanda ng kanilang tanghalian. Grabe naman si kuya kung makabilin hipag. Kulang na lang ay gawin niya akong bodyguard. Wika ni Frederick sabay ngiti ng nakakaloko. Umikot naman ang mga mata ni Jonah na seryosong naghahalo ng niluluto. Hindi man lang tinapunan ng tingin ng kanyang bayaw. Eto na yung phone mo hipag. Napapitlag si Jonah dahil hinawakan ni Frederick ang kanyang balikat. Pinapasabi pala ni kuya na mahal daw kita. Mahal ka daw niya. Bulong pa nito na ikinatayo ng balahibo ni Jonah. Napatulala siya kaya nahinto siya sa paghahalo ng nilulutong menudo. Muli siyang nagulat nang hawakan ni Frederick ang kamay niya na may hawak na sandok. Saka hinalo yung niluluto niya gamit ang kanyang kamay. Natauhan si Jonah kaya binitawan niya ang sandok. Saka mabilis siyang lumayo sa kanyang bayaw. Ako na dito hipag. Mukhang pagod ka na sa kakahalo. Ako na ang bahala sa menudo mo. Wika ni Frederick sabay kuha ng sandok sa kawali. Tumango na lang si Jonah. Maya-maya ay kumuha siya ng pares na plato, kutsara at baso. Naglagay na rin siya ng kanin sa plato. Habang si Frederick naman ay busy pa rin sa paghahalo. Okay na ba to hipag? Tanong sa kanya ng bayaw. Oo, maupo ka na't ako nang bahala dyan. Nauutal na wika ni Jonah na sinunod naman ng lalaki. Nagsandok siya ng ulam saka sila nag-umpisang kumain. Wow, napakasarap pala ng menudo mo hipag. Puri ni Frederick sa kanya. Ang sarap talaga. Dagdag pa nito na hindi pinansin ni Jonah. Ako na ang maghuhugas hipag. Magpahinga ka na at ako nang bahala dito. Wika ni Frederick matapos kumain. Natuwa naman si Jonah ngunit hindi nagpahalata. Kinahapunan, hindi na nagluto pa si Jonah. Pinainit na lang niya ang natirang ulam. Ilang pa rin siya sa pagtitig ni Frederick sa kanya. Pero binaliwala na lang niya yun. Naisip niya na hanggang tingin lang naman siguro ang kanyang bayaw. At hindi naman ito kayang gumawa ng kalokohan sa kanya. Kinagabihan, maaga-agang pumasok sa kanyang kwarto si Jonah. Nilak niya yon bago naupo sa kama. Napangiti siya nang tumunog ang kanyang phone dahil balak pa lang sana niyang tawagan ng asawa. Kumain ka na ba, Han? Malambing niyang tanong sa nakangiting asawa na nasa screen. Oo, Han. Katatapos lang namin. Kayo ba kumain na? Balik tanong nito sa kanya na agad niyang tinanguan. Nasaan ka pala, Han? Mahinang tanong ni Francis. Nandito na ako sa kwartuhan nagpapahinga. Sagot naman ni Jonah. Napansin niya na napangiti ng husto ang kanyang asawa dahil sa sinabi niya. So ibig sabihin, pwede pala nating gawin yun, Han. Paus na wika ni Francis kaya napakagatlabi si Jonah. Ano yun, Han? Nanunuksong wika naman niya sa asawa. Palabasin mo to, Han. Hindi na kasi ako nakaisa kanina sa sobrang pagmamadali. Please, pagmamakaawa ni Francis. Sure, Han. Malambing na sagot ni Jonah bago ilagay ang kanyang phone sa ibabaw ng unan. Wala talagang kakupas-kupas ang kaseksihan mo, Han. Humahangang sambit ni Francis habang tutok na tutok sa phone at nagtataas baba ang kamay. Mahihinang ingay naman ng may bahay ang maririnig sa apat na sulok ng silid. Walang kamalay-malay na may mga tengang nakikinig sa labas ng kanilang silid. Marahas ngunit pigilang paghinga, maingat na sumasabay sa mainit na eksena ng mag-asawa. Habang parehong paulit-ulit na sinasambit ng mag-asawa ang pangalan ng isa't isa, si Frederick naman ay walang ibang sinasambit kundi ang pangalan ng kanyang hipag. I love you. Magkasabay na wika ng mag-asawa bago nagpaalam sa isa't isa. Nag-ayos na si Jonah ng kanyang sarili bago nahiga upang matulog.
Samantala, si Frederick naman ay hindi mapakali. Lalo siyang natakam sa hipag dahil sa narinig niya sa kwarto nito. Hindi niya akalain na game ito sa lahat ng ipagawa ng kuya niya. Kaya naman mas humanga pa siya sa misis ng kanyang kuya. At ang pinaka nakakael sa lahat ay ang mga ginawa nitong ingay. Napakalambing at sexy ng boses nito. Humanda ka hipag, makukuha din kita. Pero sa ngayon, dun muna ako kay Aling Lilian. Siguradong walang arte yun. At paniguradong gagawin pa lahat ng sasabihin ko. Wika ni Frederick sa sarili saka lumabas ng bahay. Hindi nga nabigo si Frederick. Dahil kinindatan lang nito si Aling Lilian, ay agad nitong nakuha ang gusto niyang ipahiwatig. Hindi na siya naghintay ng matagal dahil pasimple siya nitong sinenyasan na pumasok. Sigurado ka bang walang makakakita sa atin? Tanong niya sa ginang. Wala. Hindi naman nakakalakad ang asawa ko, kaya hindi nalalabas ng kwarto yun. Malambing na wika ni Lilian pagkatapos ay hinila siya papasok. E asan yung katulong niyo? Huwag mo nang isipin yun. Kahit anong makita nun, hindi naman nagsusumbong si Gina. Halika na kasi. Walang takot siyang hinila ni Lilian papasok sa saradong tindahan. Gusto ko dito para may thrill. Sabik na wika ni Lilian. Sabi mo eh. Sagot naman ni Frederick, saka marahas na hinila ang ginang saka pinaluhod. At walang pagdadalawang isip na ginawa ni Lilian ang lahat ng ipinagawa sa kanya ng binata. Bilang gantimpala, isang matinding performance ang ibinigay ni Frederick sa ginang. Halos mabaliw naman ang ginang sa gloryang tinatamasa. Nang matapos ay agad ding nagpaalam si Frederick. Pero bago umalis ay inabutan pa siya ni Lilian ng 2,000. Bumalik ka ha? Wika pa nito bago siya tuluyang lumabas. Pagka-uwi ni Frederick ay agad siyang naligo. Aaminin niya na nag-enjoy siya sa piling ni Aling Lilian. Ngunit sa kabila nun, hindi pa rin mawala sa isip ni Frederick ang hipag. Kaya naman habang nakahiga ay nag-isip siya ng plano kung paano makakascore kay Jonah. Kinaumagahan, pagkagising ni Jonah, ang nakangiti niyang bayaw ang unang bumungad sa kanya. Hindi maintindihan ni Jonah kung bakit parang ang bigat ng aura niya sa kanyang bayaw. Makita lang niya ito ay napapasimangot agad siya. Good morning hipag. Nakangiting bati sa kanya nito. Good morning din. Walang gana niyang sagot pagkatapos ay nagtungo siya sa banyo. Samantala, si Frederick naman ay agad na nagpakulo ng tubig upang magtimpla ng kape. Isa sa kanya at isa para kay Jonah. Nang makalabas si Jonah sa banyo, ay inabot niya dito ang isang tasa. Kape tayo hipag. Alok niya sa hawak niyang kape na hindi naman tinanggihan ni Jonah. Ang hindi alam ng ginang ay may inilagay si Frederick sa kape niya. Salamat, mahinang sabi ni Jonah bago tuluyang sinimsim ang bigay na kape ni Frederick. Naipikit niya pa ang kanyang mga mata dahil nagustuhan niya ang lasa nun. Masarap ka palang magtimpla ng kape? Puri niya sa kanyang bayaw bago inilapag ang kape sa mesa sa kusina at naupo. Ngumiti naman ng husto si Frederick dahil sa sinabi niya. Pagkatapos ay naupo sa kanyang tabi. Nagkwentuhan sila ni Frederick hanggang sa hindi na namalayan ni Jonah na naubos niya na ang kape. Ilang saglit pa ay bigla siyang nakadama ng kakaibang init. Hindi na siya mapakali sa kanyang inuupuan. May problema ba hipag? Nakangising tanong ng bayaw niya sa kanya. Imbis na sumagot, ay tumayo siya at nagtungo sa sala. Itinapat niya ang kanyang sarili sa electric fan. Ngunit sa pagtataka niya, hindi nawala ang init na kanyang nararamdaman. Bagkus ay nakaramdam siya ng kakaiba sa kanyang puson. Ano ba tong nangyayari sa akin? Hindi mapakali niyang wika. Nakangisi namang sumunod sa kanya si Frederick. Ayos ka lang ba hipag? Kunwari ay nag-aalalang tanong nito, sabay hagod sa likod ni Jonah. Lalo namang nagliyab ang pakiramdam ni Jonah dahil sa ginawa ng kanyang bayaw. Parang nagugustuhan niya ang pagkakadikit ng kanilang balat. Anong gusto mong gawin ko? Tanong ni Frederick. Tulungan mo ko please. Nahihirapang sambit ni Jonah.
Gising aso naman si Frederick na binuhat si Jonah papasok sa kwarto ng mga ito. Si Jonah naman ay ikinawit pa ang kamay sa leeg ng bayaw. Pagkasara ng pinto, hindi na nag-aksaya pa si Frederick ng oras at ginawa na nga ang matagal ng pinananabikan. Noon pa man ay type niya na si Jonah. At ngayon nga ay matutupad na ang matagal ng laman ng kanyang pantasya. Tuwang-tuwa si Frederick dahil talagang lumalaban ng kanyang hipag. Halatang nag-e-enjoy ito ng husto. Kaya naman mas pinaghusayan niya pa at hindi niya tinigilan si Jonah hanggang hindi ito sumusuko sa pagod. Mag-aalas 9 ng umaga nang iwan ni Frederick si Jonah na muling nakatulog. Alas 2 ng hapon nang magising si Jonah. Napabalikwas siya ng bangon dahil sa nararamdamang sakit ng kanyang katawan. Anong nangyari? Hawak niya ang noo habang pilit na inaalala ang nangyari. Hindi pwedeng mangyari yun. Bulalas niya nang tuluyang maalala ang nangyari. Isinubsob niya ang muka sa kanyang mga tuhod at tahimik siyang humikbi. Maya-maya ay bumukas ang pinto ng kwarto, kaya napalingon si Jonah sa gawing yun. Iniluwanon si Frederick. Good morning, hipag. Masiglang bati nito sa kanya. Nakita siya ng bayaw na basa ng luha ang mata at mukha. Ngunit imbis na magsisi, ay nakita pa niya ang pagngisi nito. Nilapitan siya ni Frederick, saka tumabi habang hawak ang phone kung saan makikita ang video nilang dalawa. Hayop ka. Sabi ko na nga ba't may hindi ka magandang gagawin? Lumayas ka ngayon din. Kung hindi, isusumbong kita sa kuya mo pati sa mga pulis. Nagpupuyos na wika ni Jonah habang umiiyak. Ngunit nagkibit balikat lamang ang kanyang bayaw. Panoorin mo ngang mabuti kung paano ka nagmamakaawa sa akin. Kung paano mo pa ulit-ulit sinasambit ang pangalan ko. Kitang-kita naman na sobra kang nag-enjoy sa nangyari sa atin. Sino ang maniniwala sa'yo? Mas lalong napaluha si Jonah sa tinuran ni Frederick. Maya-maya ay akmang hahawakan siya ni Frederick, ngunit tinabig niya ang kamay nito. Gusto mo bang kumalat to? O di kaya isend ko kay kuya? Siguradong magagalit yun. Pananakot sa kanya ng bayaw. Kaya kung ako sa'yo, sundin mo na lang lahat ng gusto ko. Bulong ni Frederick, saka tumatawang iniwan ng umiiyak na hipag. Wala nang nagawa si Jonah kundi ang umiyak dahil sa sinapit sa kamay ng kanyang bayaw. Hindi niya maintindihan kung paano nagawa ng kanyang bayaw ang ganoong bagay sa kanya. Dahil sa takot na masira ang pagsasama nilang mag-asawa, itinago ni Jonah ang katotohanan kay Francis. Dahil na rin sa kahihiyan, kaya nanatiling tikom ang kanyang bibig. At ang pinakamasakit, malaya ang kanyang bayaw na gawin anuman ang gustuhin nito sa kanya. Wala itong pinipili anumang oras nito gustuhin. Palibhasa ay silang dalawa lang ang magkasama sa bahay. Kahit anong pakiusap ni Jonah ay hindi siya pinakinggan ni Frederick. Nagpatuloy pa ang pananakot nito sa kanya ng ilang linggo. Hanggang sa hindi na kinaya ni Jonah ang kasamaan ng kanyang bayaw. Isang mabigat na desisyon ang napagpasyahan niyang gawin. Ayaw niyang habang buhay na matali sa isang gawain na labag sa kanyang kalooban. Kaya nag-ipon si Jonah ng lakas ng loob at buong tatag na ipinagtapat niya sa kanyang asawa ang ginawa ng kapatid nito sa kanya. Labis na nalungkot at nagalit si Francis sa pagtataksil ng kapatid. Hindi nito lubos akalain na magagawa ni Frederick ang ganoong bagay kay Jonah. Agad na umuwi si Francis upang damayan ng asawa at suportahan ito laban kay Frederick. Magkasama silang nagtungo sa mga otoridad at inireport ang mga kasamaang ginawa nito. Agad na inaresto ng mga pulis si Frederick at sinampahan ito ng patong-patong na kaso. Malakas ang naging laban nila dahil na rin sa nakumpiskang smartphone kay Frederick na naglalaman ng maraming ebidensya. Kaya't hindi nagtagal, nahatulan ito at tuluyang nakulong. Nakadama ng kaginhawaan si Jonah dahil sa hustisyang nakuha. Ngunit sa kabila nun, ramdam niyang maraming nagbago. Sa kanyang pagkatao at maging sa relasyon nilang mag-asawa. Huwag kang mag-alalahan. Simula ngayon, hinding-hindi na kita iiwan. Malaki naman ang naipon natin.
Sapat na para makapagnegosyo at mapag-aral si Jacob. Talaga, Han? Hindi ka na aalis? Humihikbing wika ni Jonah. Oo naman, Han. Sasamahan kita. Tutulungan kitang malagpasan kung ano man ang pinagdadaanan mo. Wika ni Francis sa kaniyakap ang asawa. Sa kabila ng trauma na dinanas niya, nagpapasalamat si Jonah sa walang patid na suporta at pagmamahal ng kanyang asawa at ng kanilang anak na si Jacob. Busy man ito sa pag-aaral, parati siya nitong dinadalaw o di kaya naman ay tinatawagan. Sa pamamagitan ng therapy at suporta mula sa kanyang pamilya, nagsimulang gumaling si Jonah mula sa trauma ng nangyari sa kanya. Sa huli, naging mas malakas at mas matatag si Jonah kesa dati. Sa pagmamahal ng kanyang pamilya sa kanyang tabi, nagawa niyang muling bumangon. Natutunan niyang muling magtiwala sa sarili at magsalita laban sa anumang uri ng pang-aabuso o manipulasyon.